Kabi-kabila ang mga binansagang Black Friday protest kontra umano'y korupsyon sa flood control projects. May nag-walkout na mga estudyante sa isang universidad habang sa Senado pinagbabato ng itlog ang mukha sa tarpaulin ng dalawang senador na kumubra umano ng kickback sa mga projects. Nakatutok live si Chino Gaston. Mel, isa lamang ang kilos protesta na nangyayari ngayon malapit dito sa EDSA Shrine sa mga tinaguriang Black Friday protests laban sa katiwalian sa gobyerno kaugnay ng mga flood control projects na ikinasa ngayong araw. Dito malapit sa EDSA Shrine kanina nakasuot ng itim ang mga dumalo sa rally na kumukondena sa umano'y sabwatan ng ehekutibo at kongreso sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Mga opisyal ng gobyerno! Ganito ang tagpo kanina sa ikinasang kilos protesta laban sa flood control scam ng grupong ito sa harap ng Senado. Nagsihiga sila sa kalsada para ipakita ang realidad na marami ang nalulunod sa baha. Nananawagan din ng grupo na maging tunay na independent ang binuong Investigation Commission ng Pangulo. Sa isang punto, ang dala nilang tarpaulin na may mukha ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga ralista. Matatanda ang dinukoy ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na kumikickback umano sa mga flood control project sa Bulacan. Sinusubukan naming makuha ang panig ng dalawang senador sa nangyari sa rally, pero nauna na nilang pinabulaanan ng aligasyong sangkot sila sa anomalya. Bit-bit ang mga placards, nag-walk out ang mga estudyante ng iba't ibang colleges sa UP Diliman para sa university-wide Black Friday protest. Karamihan sa kanila nakasuot ng itim. Naglabas sila ng hinaing para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, lalo sa umano'y sabwatan sa flood control projects. Anila, huwag maliitin ng mga politiko ang boses ng kabataang Pilipino. Suportado naman daw ni UP President Angelo Jimenez ang pagpapakita ng outrage ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. Sa Antipolo Rizal, ilang katao rin ang nagkasa ng Black Friday protest. Panawagan nila na buwagin ang political dynasty at ang paglaban sa pagnanakaw ng buwis. May mga nakadeploy ring mga pulisya sa lugar para magbantay sa sitwasyon doon. May pinapanigan kami ang interes ng ating bayan, ang interes ng masa, pero sa Marcos, sa Duterte, wala kaming pinapanigan dahil parehong akusado sa korupsyon. Mel, git ng mga grupong nagkasa ng mga kilos protesta ngayong araw, panimulang hakbang pa lamang ito sa mas mahabang kampanya ng pananagutan sa gobyerno kaugnay sa mga flood control projects at mag-iipon din daw ito ng suporta para sa mas malaking pagtitipon sa September 21. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Hindi lang naman ngayon may mga opisyal ng gobyerno na nasangkot sa katiwalian. Mula sa mga dating senador hanggang sa mga dating pangulo, marami nang naakusahan at meron pang nakasuhan. Ang tanong ng taong bayan, may napanagot na ba noon at paano naman ngayon? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Minsan sa ating kasaysayan may nakulong ng dating pangulo, ilang senador at mga dating opisyal ng gobyerno matapos madawit sa katiwalian. Nariyan ang kontrobersya kaugnay sa pagtanggap umano ng weteng payola at stock manipulation na nauwi sa impeachment at pagpapatalsik sa pwesto kay dating Pangulong Joseph Estrada. Si Estrada nakulong at nahatulang guilty sa kasong plunder pero kalaunan ay nabigyan ng executive clemency. Nariyan ang umunoy maanumalyang NBN-ZTE deal noong 2007, maling paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes at fertilizer fund scam o pondo ng fertilizer na nagamit umano sa kampanya sa 2004 elections. Naaresto pa nga si dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong. Pero nakalaya din noong 2016 matapos mapawalang sala sa kasong plunder.
Nakulong sa kasong plunder si Janet Lim Napoles at mga senador na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada habang na-hospital arrest si Juan Ponce Enrile. Pero napawalang sala sina Revilla, Estrada at Enrile. Ngayon si Napoles na lang ang nakakulong matapos mahatulan. Panahon ni dating Pangulong Duterte sa panahon ng pandemya, sinasabing may katiwalaan ding nanalasa ang umano'y overpriced medical supplies na binili ng gobyerno sa Pharmaly Pharmaceutical Corp. Nasa korte pa ang kaso at nakakulong si Lloyd Christopher Lau, dating opisyal ng Procurement Service ng Budget Department. At ngayon nga, nalantad naman ang sabwatan sa maanumalyang flood control projects. Sa pagsusuri raw ng grupong Right to Know Right Now, isang Freedom of Information Advocacy Group, nakita nilang naging mas malawak at garapal ang katiwalian sa flood control. Nagbaba ng project si ganyan, ang ganyang politiko, ibababa sa field, let's say sa DPWH, and that project was the result of, that's why it was identified with the politician, is because it's the politician that was responsible for the insertion of that project in the GAA. At may sinasabi na nalagay pa lang sa GAA ay tumatakbo na yung SOP. Hindi pa nagbabayaran o hindi pa nga nabibid, tumatakbo na yung SOP. Ngayon kaya nakikita, but how brazen the system has become. Panawagan ng grupo sa gobyerno, tiyaking mapapanagot ang dapat managot. Si Pangulong Marcos may binuo ng Independent Commission for Infrastructure na habol sa mga nangurakot sa pondo para sa flood control projects. They have subpoena powers to investigate anything and anyone. Sa ngayon, hindi pa rin pinapangalanan kung sino ang bubuo sa komisyon. Ang DPWH nagsimula ng maghain ng mga kaso laban sa ilang opisyal ng kagawaran. Ang pangako ni Secretary Vince Dizon, hindi raw ito matatapos sa pagpapakulong ng mga sangkot. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo. Gagawa rin daw sila ng mga polisiya para masarhan ang butas na nagiging daan ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Pero paano matitiyak na kapag hubo pa na ang ingay at nabaling na ang interes ng publiko sa iba, patuloy na sisingilin ang mga nagkasala? Sabi ng Right to Know Right Now, dito papasok ang kahalagahan ng pagluluklok ng matinong ombudsman na magpupursige sa kaso. Naglabas din ang Right to Know Right Now Coalition ng isang statement that calls for a bold and correct choice for the next ombudsman, one that is fiercely independent and proactive. The greater mandate and responsibility falls on the institutions constitutionally designed to provide us precisely that function, and that's the Office of the Ombudsman. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang paghanap sa bagong ombudsman na hahalili sa nagretirong si Samuel Martires. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang isang taon. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, nandito nga ako sa isa sa mga nasirang flood control project na konektado sa mga Diskaya dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan pa lang daw ito nang rumagasa at dumaan dito at nasira ito ng bagyong Egay. Ang kapuna-puna ay magkakadikit at halos pare-pareho ang presyo ng mga proyekto rito. Sa 3.5 kilometro lang na bahagi ng Bongo River sa Nueva Ecija, Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. Ang kabuoang presyo, 1.16 billion pesos.
3 kumpanya ang naka-corner sa mga proyekto batay sa datos na sinuri ng GMA Integrated News Research mula sa sumbongsapangulo.ph website. Yan ang Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation, mga kumpanyang pag-aari o konektado sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. 9 sa mga proyekto nila sa Bongo River, pare-parehong mahigit 96 million pesos. Marami dito sira na. Bahagi ito ng milyong-milyong pisong flood control project ng DPWH dito sa Bongo River sa Nueva Eira na wala pang 3 taon ay nasira na ng mga dumaang baha. Na-audit naman daw ng COA at napatunayang eto nga, nagawa ang proyekto. Pero kung pasok ba ito sa specification, hindi pa masagot ng mga otoridad. Maliit lang ang sirang bahagi ng river wall na ito, pero sa kabilang pampang, washed out ang malaking bahagi ng halos bagong gawa at konkretong river wall. Wala pang 1 taon mula nang matapos ang proyekto, sinira na ito ng bagyong Egay. Malakas kasi yung tubig hanggang dito eh. Nasira lahat yung mga kondyan, yung mga tupin dyan. Nagulat ho ba kayo na nasira agad? Oo. Di namin nakalain ganyan pala yung lakas ng tubig. Hininga namin ng pahayag ang mga opisyal ng munisipyo, pero walaan nilang pwedeng sumagot sa aming mga tanong tungkol sa proyektong ayon sa kanila ay hindi dumaan sa lokal na pamahalaan. Gayunman, sinamahan kami ng isang local department head sa kondisyong hindi namin ipapakita ang kanyang muka. Bagaman walaan niyang nagreklamong mga residente, kung sila niyang tatanungin, may ibang lugar sana rito na mas nangangailangan ito. Nilapitan namin ang bahagi ng river wall na sinira ng rumagasang tubig. Parang ito yung dugtungan ng lumang river wall tsaka yung bago. Pero yung ilalim nito talaga puro bato na. Oh, yan. Kapansin-pansin sa bahaging ito ng nasirang dike, may isang piraso lang na bakal yung makikita. At yung kapal ng semento sa ibabaw nito, ilang pulgada lang. Ang ilalim nito, puro bato na. Pero hindi lang sa Bongo River may proyekto ang mga kumpanya ng mga diskaya. Katunayan, sa 36 na flood control project sa Nueva Eira, 32 ang pinaghati-hatian ng 5 kumpanyang konektado sa mga diskaya. 16 sa proyektong ito noong 2022 hanggang 2023, pare-parehong nasa mahigit 48 million pesos ang halaga. 2 naman ang eksaktong 79,130,000 ang presyo. Sa kabuuan, 1.96 billion pesos ang proyektong nakuha ng mga diskaya sa Nueva Eira para sa taong 2022 at 2023. Sinubukan namin kunin ang panig ng kampo ng mga diskaya pero wala pa silang tugon sa ngayon. Tanong ngayon ng mga taga rito, Emil, ay kung pasok pa sa warranty itong mga nasirang dike at kung kailan ito maaayos. Sa kabuuan, mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng mga flood control projects na itinayo dito sa Ilocos Norte. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Natuntun po ng GMA Integrated News sa Quezon ang construction company na iniugnay ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez kay Senador Jinggoy Estrada. Nadiskubre rin naming may ilang proyekto ang kumpanya roon na hindi pa tapos kahit na 2024 pa ang target na completion date. Nakatutok si Ian Cruz. Yung pera po na yun, nasa bahay na po yun. Lumutang ang pangalang WJ Construction nang banggitin ito ni dating District Engineer Bryce Hernandez kaugnay sa mga kickback na flood control projects. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nasangkot pa ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada dahil staff daw niya ang Beng Ramos na contact daw ng WJ Construction. Itinanggi ni Alcantara na may ganitong usapan at project. Itinanggi rin ni Senador Jinggoy na may kinalaman siya sa proyektong ito at wala rin daw siyang staff na Beng Ramos. Pero may CCTV daw na hawak si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nang magpunta raw ang taga WJ Construction sa Senado. Dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya.
Sa sumbong mo sa Pangulo website, may isang proyekto na nakalista sa WJ Construction na flood mitigation structure sa Estero de San Miguel sa Barangay 385 sa Manila City sa halagang 24.5 million pesos na may completion date na June 2024. Maayos ang proyekto at gumagana raw ito, sabi ng kagawad sa lugar. Sa DPWH website naman, may iba pang proyekto ang WJ sa Maynila at Quezon Province. Sa Notice of Award document na ito mula sa DPWH website, may halos 10 milyong pisong kontrata na na-award sa WJ Construction para sa pagpapatayo ng flood control mitigation project sa Barangay 6, Lucban, Quezon. August 13 lang ito na-award. 2 araw lang matapos ang press briefing ng Pangulo tungkol sa mga flood control project. Nagpunta ang GMA Integrated News sa Lucban pero di namin nahanap ang proyekto. Wala pa rin daw nababalitaan ang Municipal Engineering Office kung nasimula na ang proyektong ito. Ang meron daw na proyekto ng WJ ang konstruksyon ng bypass and diversion road malapit sa bagong Municipal Hall ng Lucban na patungo sa bayan ng Tayabas at Pagbilao. Sa karatula, makikita na mahigit 68 million pesos ang proyekto na mula sa 2024 national budget. Nagsimula ito April 2, 2024 at dapat tapos na no October 2024. Pero tila di pa tapos ang proyekto. Sabi ng mga trabahador na nakausap namin, walang trabaho kanina dahil hindi raw maganda ang panahon. Hindi kasama ang WJ sa 15 contractors na sabi ng Pangulo ay nakakuha ng bulto ng flood control projects mula taong 2022 hanggang 2025. Nakuha namin ang isinumiting audited financial statement ng WJ Construction sa Securities and Exchange Commission. September 21, 2021 ito nabuo. Isa itong one-person corporation. Ibig sabihin, iisa lang ang stockholder na ito at ito na rin ang director at president. Base sa mga dokumento na isinumite sa Securities and Exchange Commission, isang Warren Jose ang tanging stockholder, direktor at presidente ng kumpanya. 30 million pesos ang capital stock ng kumpanya. Nasa Lucena City ang opisina ng WJ Construction Corporation. Isang babae lang ang humarap sa amin. Ang legal officer daw nila ang magbibigay ng pahayag kaya iniwan namin ang contact number sa kanya. Ang babaeng nakausap din namin ang sumagot sa teleponong nakalagay sa DPWH document ng WJ Construction. Sa impormasyon ng City Hall ng Lucena, updated daw ang permit at pagbabayad sa City Treasurer's Office ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.